Mga kapuso, maging maingat sa mga nakakausap nyo online dahil baka ang akala nyong true love, scam pala. Sa Taytay Rizal, arestado ang isang dayuhan at kanyang live-in partner na nambiktima sa isang babae. Panoorin ang balitang hatid ni John Consulta para wag maging biktima. Pagkakuha ng senyas, pinalibutan agad ng NBI Rizal ang isang kotse sa parking lot na ito sa Taytay Rizal. FBI, raise your hand. Open the door. Get out! Tumaas ang tensyon na magmatigas ang dayuhang target at tumangging bumaba ng sasakyan. Pero nang dumami na ang mga ahente, napilitan na lumabas ng kotse ang Nigerian national. Stand up. Here. Get down. Get down. Hold your knee. Hold your knee. Sa kalapit na establishmento, arestado rin ang kanyang live-in partner. Ayon sa NBI Rizal, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng isang complainant laban sa isang dayuhan na nagpakilalang intelligence operative ng Amerika na kanyang nakilala sa isang dating app. Kinalaunan, naging karelasyon niya ito. Una ay hiningan siya ng pambayad sa mga materyales at mga workers noong di bahay niya pinapagawa dito sa Pilipinas. At pagkatapos dito daw huling mission niya, ay siya daw ay dito naman ninira sa Pilipinas. Umabot sa 3.5 million pesos ang kanyang naibigay. Pero nagduda na siya nang sabihin ng kanyang kausap online na may package siyang pinadala at kailangan niyang bayaran ang insurance at fees nito. Meron daw pinadalang shipment o package para dito sa ating complainant na kailangan niyang kunin sa isang courier service. At doon nga ay nagbayad din na naman siya na malaking halagang pera. 3 buwang buntis ang naarestong babae na bukod sa tagakuha ng pera sa kausap ng grupo ay nagsisilbi rin umanong money mule sa tuwing ipinapagamit ang kanyang bank account para sa transaksyon ng mga Nigerians. Inutusan kaming kunin ang pera at bibigyan kami ng komisyon. Tumanggap po kami ng trabaho dahil naghangad din po kami kumita. Hindi ko akalain na ganitong mangyayari. Kung ano po yung utos sa akin, iyon lang po ang ginawa ko. I'm not a scammer. I'm innocent. I'm used on this. This is not my kind of business. I have my own business. Naging eye-opener daw para sa biktima ang inakala niyang true love na scam lang pala. Kaya paalala niya, huwag maniwala o magbigay ng mga personal na impormasyon sa mga nakikilala natin online. ngayong magpapasko, muli nagbigay ng paalala ng NBI para sa mga posibleng binibiktima ng ganitong modus operandi. Kapag halimbawa may mga nakakausap tayo at sisikapin na tayo ay paibigin because of the promises, that the sweet words that they will be delivering, minsan naniniwala tayo agad. Pero kapag nagsimula nang nanghingi ng pera, magduda na po tayo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa dinagdagang pondo ng PhilHealth sa 2026 national budget, kausapin natin si PhilHealth spokesperson and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, Dr. Israel Pargas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, and magandang umaga sa lahat ng ating tagapanood at taga-subaybay. Opo, ano pong reaction nyo sa 16.5 billion peso increase sa budget po ng PhilHealth para sa 2026? Well, we very much welcome the decision of the BICAM, and we hope that this will be approved on the side of the President and turn this into law because the 16.5 additional budget will surely support and sustain our program. Kasama po ba rito yung gagawing alokasyon, yung makakaasa yung PhilHealth members ng mas komprehensibo at mas mataas na benefit packages? Yes, Rafi. If you would remember, even if during the time na kami ay walang naibigay na subsidiya at kami ay nakuhanan ng around 60 billion, ay patuloy naman tayo na nag-expand at nag-develop ng mga bagong benepisyo. And so lalo na ngayon na meron tayong pondo at merong additional budget pa nga, is mas papalawakin natin ang ating mga benepisyo at mas pagagandahin natin ang ating serbisyo. Kailan po kayo ito direktang mararamdaman ng PhilHealth members? Well, gaya ng nabanggit ko,
nagsimula tayo na talagang mag-increase at mag-expand ang ating mga benepisyo ng 2024, 2025 at patuloy natin itong gagawin. Kung matatandaan mo, naglunsad din tayo ng ating priority project, yung ating primary care, which is the YAKAP. And sa ngayon ay yung pong ating part ng gamot ay or yung libreng gamot or up to maximum of 20,000 per Filipino per member ay nagsimula tayo sa NCR and hopefully by 2026 ay ma-expand na natin ito nationwide. So, mas mararamdaman ng lahat ng bawat Pilipino or 116 million yung ating primary care program na siyang ating priority project nito. Of course, aside from our review to expand our case rates and our benefit packages for inpatient. Ano pong safeguards ang ginagawa ng PhilHealth Fund para matiyak na protektado at maayos na magagamit ng mga miyembro? Well, yes. Unang-una, of course, we are still pursuing our plans and aggressively pursuing our plans for digitalization to make it more convenient, fast, and trustworthy yung ating mga processes para sa ating mga miyembro. Pangalawa, tayo ay naglalagay din ng mga enough controls to prevent abuses coming from our members and coming from our facilities. Kung kaya tayo ay naglalagay din ng mga task force on fraud and task force on monitoring to make sure na naipapatupad natin ng maayos yung ating mga programa. May timeline po ba tayo dito sa digitalization? Well, doon sa, alam mo naman, isang buong sistema yung ating i-digitalize. So, ang ating kabuoang timeline dyan, siguro aabutin tayo ng mga 2 or 3 years. But we are already starting. We are working together with the DICT and some consultants kung kaya't meron na po tayong mga na ilalagay na framework on digitalization sa ating proseso. Kaugnay naman po sa mahigit 1 billion peso unpaid claims ng mga ospital na ipinapabalik ng COA. Paano niyo po ito tinutugunan? Well, yun po kasing mga nakalagay na unpaid claims for the Department of Health around 1 billion are those claims na ibinalik natin either through return to hospital kasi may mga kakulangan na mga dokumento at meron pong mga claim naman na na-deny because hindi po nagpa-follow ng ating mga requirements. So, ang kinakailangan po dito ay ma-file ulit sa amin ng ating mga Department of Health hospitals para po unang-una kung merong mga required documents ay maipasa po nila with the necessary requirements at yun naman pong mga na-deny na ay kailangang may appeal ng ating mga hospital para po pag-aralan muli at ma-reprocess, especially to see kung ano yung dahilan kung bakit po na-deny. Sa palagay niyo po, kailangan i-streamline itong sistema ito para hindi na maantala yung pagbibigay ng benepisyo sa mga benepisyaryo at hindi na kulang-kulang yung kanilang mga ibibigay na dokumento? Well, opo. Although sa ngayon naman, lahat naman po ng ating necessary requirements, especially for a claim or for an illness, ay nakasulat as a polisiya through our circulars. So siguro po ang kinakailangan natin ngayon ay talagang matutukan ang information campaign, information dissemination, ang regular meeting with the staff of the hospital or dun sa mga gumagawa ng claim para maiwasan po ang pagsasubmit nila ng hindi kompleto or hindi tamang claim. With that, ay mas mapapadali po natin ang ating proseso. Second is also, again, yun pong digitalization natin would definitely help in making sure na mas convenient at mas mabilis yung ating proseso ng pagpo-process or pagsasubmit ng claim. Pero 2 years pa po yung timeline. May update pa po ba sa 60 billion excess funds na pinapabalik ng Supreme Court? Well, yun pong 60 billion, I think will be part of the proposed budget for 2026. So kung ito po ay maaprubahan na ng Pangulo at masasayang into law, then magiging part po siya ng GAA. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang tanghali sa ating lahat. Yan po si Dr. Israel Pargas ng PhilHealth.
Sinampahan ng 1 billion pesos na class action civil lawsuit sina dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ayon sa nagreklamong grupo na United People Against Corruption, kaugnay ito sa palpak o hindi maayos na flood control project sa Quezon City 5th District. Abuse of rights at unjust enrichment ang isinampan nilang reklamo sa Quezon City Regional Trial Court. Danyos o bayad ang hinihingi nila para sa mga residenteng naperwisyo sa baha. Bukod kina Vargas, Co at Romualdez, kasama rin sa class action suit ang DPWH engineers na nakatalaga sa Quezon City 5th District, gayon din ang mga kontraktor ng mga palpak umanong proyekto. Sabi ng abogado ni Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo, walang nakitang ebidensya laban sa dating House Speaker batay sa report ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ng kampo ni Zaldico, hihintayin muna nila ang kopya ng reklamo bago magkomento. Iginit naman ni Vargas na walang ghost projects sa kanyang distrito. Malinaw anya na may bahid ng politika ang reklamo. Kahit aprobado na ang budget ng Department of Agriculture sa Bicameral Conference Committee, hiniling ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mapalitan ang mga nakalistang farm-to-market road projects. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, isinumiti ng kalihim noong December 15 ang bagong listahan ng mga farm-to-market road projects 2 araw matapos lumusot sa BICAM ang budget ng kagawaran. Hindi naman daw nabago ang kabuuang budget para sa mga proyekto na 33 billion pesos, pero pinalitan dyan ng ilang proyekto na halos 9 billion pesos ang halaga. Pinuna ito ni Senadora Loren Legarda dahil baka gumaya raw ang ibang ahensya na magpapalit din ng proyekto sa kanilang budget. Paliwanag ni Pangilinan, posibleng nagkaroon ng pagkukulang sa paghahanda ng Agriculture Department dahil sa bagong requirement ng BICAM na magkaroon ng coordinate sa mga proyekto. Nilinaw niyang meron namang coordinate sa naunang listahan, pero ayon sa liham ni Laurel, hindi niya pinahintulutan ng ilang nakasaad na proyekto na ipinasa sa National Expenditure Program dahil naka-medical leave siya noon. Matapos ang mahabang diskusyon, pinayagan ng BICAM ang mga pinalitang proyekto sa listahan. Sa mga suking pasahero sa EDSA Bus Carousel, pwede na kayo magbayad gamit ang cashless option. Ayon sa Department of Transportation, magagawa yan sa pag-scan sa QR code na hawak ng konduktor. Walang ipapataw na convenience o transaction fee. Meron na ring 20% discount sa pamasahe ng mga estudyante, senior citizen at PWD. Sa ngayon, nasa 260 bus units ng EDSA Carousel ang may cashless payment option na. Target ng DOTR ang full implementation sa loob ng 1 taon. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ang isang rider ng motorsiklo matapos umanong ma-hit and run ng isang sasakyan sa Bacolod City. Nakahandusay at wala nang malay ang rider nang puntahan siya ng mga otoridad sa Barangay Mandalagan. Base sa investigasyon, isang puting kotse ang nakabangga sa biktima na nakainom daw. Ayon sa pulisya, nasa mabuting kalagayan na ang biktima at nakauwi na. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa driver na nakabangga sa rider. Mas mapapadali na ang pagsusumbong ng publiko tungkol sa hindi maayos na serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa tulong yan ni Tala, ang Artificial Intelligence Chatbot ng Anti-Red Tape Authority. Balitang hatid ni JP Soriano. Bakit ganyan ang employee niya? Report mo. Ano ba yun? Bakit nasa government kayo? Grabe. Grabe. Ang tulong. Pero tayo tao dito. Nitong Oktubre lang nang mag-viral ang paglalabas ng sama ng loob ng isang babaeng minaliit umano nang magtanong ukol sa isang proseso sa isang tanggapan ng BIR na isa sa pinaka-nirereklamong ahensya kaugnay ng red tape. Ang mga ganitong reklamo gustong madokumento para maaksyonan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kaya dadagdagan pa nila ang paraan ng pangangalap ng reklamo gamit ang isang high-tech chatbot, Meet Tala, parang virtual chatmate na pinatatakbo ng Artificial Intelligence o AI. Hi Tala. Hello po. Kausapin mo lang siya sa mga kiosk na deployed sa ilang piling ahensya ng gobyerno at itatala niya ang inyong reklamo. Bahagi na rin siya sa eGov Super App at magdaragdag pa nationwide pati sa mga mall sa May 2026 at makakausap sa 17 wika kabilang na ang Bisaya,
Hindi tulad ng iba na maaring tumaas ang boses, hindi ka raw pepersonalin ni Tala. Pwede ka pa niyang isikreto. Kung kayo po ay may nais i-report o reklamo, pakipirma lang po kung nais niyo itong maging anonymous. Kung hindi naman po, maaari ko pong matuyungan sa ibang detalye. Yes, Tala, anonymous. The person is unknown. Noted po, nakalagay na unknown ang person at department na inirereklamo. Kaya go at rant lang tulad ng ginawa ng isang kunwaring nagrereklamo para i-test si Tala. Ang nirereklamo ko ay dahil sa hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung aking driver's license. Salamat sa pagbabahagi. Nire-report ko na po na ang reklamo ninyo ay tungkol sa hindi paglabas ng inyong driver's license. Umaabot na sa mahigit 200 reklamo ang natanggap ni Tala na agad namang naiva-validate ng ARTA at ipapadala sa Committee on Anti-Red Tape ng inirereklamong ahensya. Maari na po kayong magpatuloy sa inyong pag-upload at pag-submit. Complaint recorded po, maglalabas ng QR code. I-scan nyo po sa phone ninyo, doon nyo po i-upload yung mga evidences. ARTA, on the basis of the complaint, on the basis of the evidence to be submitted to us, we will make our findings and recommendations and submit it to the Office of the Ombudsman. Ayos naman ito sa mga ilang empleyado ng gobyerno, basta hindi nila maaabuso. There are several cases na the complaint is actually not valid for us, and then it ends up like nagkakaroon na po ng harassment sa part po ng empleyado. So one of the concerns ng staff namin is how can we protect ourselves? Si Tala po, i-evaluate pa rin yan. Kung nakita natin na walang ebidensya, hindi natin yan i-consider as a valid complaint. So ito po, we work talagang with due process. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang AI, next level na internet love. Isang babae sa Japan ang pinakasalan ng isang fictional groom. Emosyonal na lumakad sa altar ang bride na si Yurina Noguchi. Naghihintay naman ang kanyang groom na si Klaus, isang AI o Artificial Intelligence. Nagpalitan ng wedding vows, I do at sing-sing ang couple. Kwento ni Yurina, inspired ang kanyang AI partner sa isang video game character. Kwentuhan lang daw sa simula hanggang ma-develop na ang kanyang feelings sa virtual partner. At ang twist, mismong si Klaus daw ang nag-propose. Hindi po legally recognized sa Japan ang kasal na yan. Pinayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maiusod sa Sabado, December 20, ang implementasyon ng surge pricing cap sa mga transport network company. Kasunod yan ang hiling ng mga TNC para mabigyan sila ng sapat na panahon na maayos ang fare adjustment sa kanilang sistema. Ang surge pricing ang pansamantalang pagtataas ng pamasahe kapag mataas ang demand, tulad halimbawa kapag rush hour, holiday season o masamang panahon ayon sa LTFRB. Ipatutupad ang surge pricing cap hanggang January 4, 2026. Pitong araw na lang, Pasko na. Ngayong Christmas season, bida rin ng iba't ibang sweets. Kaya sa New York sa Amerika, pwede nang bisitahin ang gingerbread lane doon. Sa Bogota, Colombia, bumiyahe ng isang Christmas special train. Balita hatid ni Bam Alegre. May special Christmas train ride sa Bogota, Colombia. Tadtad yan ang sari-saring dekorasyong pailaw. Dagdag sa saya sina Santa Claus at kanyang mga elf dahil makakasabay sila ng mga pasahero sa biyahe. Bawat gabi bibiyahe ang tren mula Bogota hanggang Chia. At pagdating sa destination ng mga biyahero, sasalubungin sila ng fireworks display. Ramdam na rin ang Christmas spirit sa Mexico City. Nagliwanag ang Zocalo Square dahil sa sari-saring Christmas lights. May mosaic style at LED display sa labas ng mga gusali. Daan-daang pamilya ang nag-abang sa Christmas lighting na yan. Naging pagkakataon naman ito ng ilang street vendor para magtinda ng Christmas items. Para naman sa mga may sweet tooth, pwede nang bisitahin ang gingerbread lane sa New York sa Amerika.
Tampok dito ang 755 gingerbread houses at iba pa gaya ng skating rink at ang cute na mga snowman. Gawa lahat yan ni John Lavich na Guinness World Record holder para sa largest gingerbread village. Ang mga gingerbread structure puno ng sweet decorations gaya ng candies at cookies. Ito na ang 14 na taon ng pagbubukas ng gingerbread lane doon. Abangan daw next year ang mga gingerbread skyscraper. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makasaysayan ang panalo ng Pilipinas sa 23rd Southeast Asian Games mula sa women's football team. Sa finals, nakalaban ng Pilipinas ang defending champions na Vietnam. Umabot sa sudden death penalty shootout ang laro hanggang matapos sa score na 6-5. Panalo ng gold medal ang women's football team ng Pilipinas na kauna-unahang ginto ng bansa sa kasaysayan ng SEA Games pagdating sa football. May ginto rin ang Pilipinas sa flying disc mula sa Pilipinas Ultimate. Panalo sila sa Mixed Flying Disc Ultimate Division sa score na 9-7. May gold din matapos magkampiyon ng Cebol men's team sa isang event sa esports. Ika-4 na sunod-sunod na gold medal na ito ng Pilipinas sa event mula nang mapabilang ito sa SEA Games noong 2019. Panalo rin ng ginto si Denver Jan Castillo sa men's under-19 IQ foil class sa windsurfing. May 3 bagong gold medal din ang bansa sa triathlon, habang 2 naman sa Muay Thai. Sa kasalukuyan, 38 na ang gold medals ng Pilipinas sa SEA Games. 55 naman ang silver medal at 120 ang bronze. Huli kam sa Panitan, Capiz, harurot sa pagpapatakbo ang mga motorsiklong iligal na nagkakarera sa highway ng Barangay Kapagaw. Ang tambutso ng ilan umano'y modified din. Ipinagbabawal yan sa batas. Ayon sa uploader, pauwi siya noon ng parahin siya para bigyang daan ng illegal drag racing. May nangyari pa raw na pustahan noon. Maglalabas ng show cause order ang Land Transportation Office Region 6 kapag natukoy na ang mga sangkot. Paiigtingin naman daw ng pulisya ang mga checkpoint sa lugar para hindi na ito maulit. Samot-sari talaga ang mga pakulo sa Christmas reunions at parties ngayong holiday season. Gaya na lang ng kakaibang get-together sa Surigao del Sur na ang mga participants tila ng gate crash. Yan ang showed up for the wrong event theme party ng barkada ni na Carla Iriberi. May nag-aerobics, runner at makiki-sleepover. Tila naligaw rin ang isang soon-to-be mommy na may pa-gender reveal. Hindi rin nagpahuli sa trend na yan ang grupo ni na Ving from Bacolod City. May mga naligaw sa party na pickleball player, gym goer, doktor at bride-to-be. Sa mga barkada ni na Carla at Ving, kayo ay trending!